Lahat po. Siya rin ang first boyfriend ko. Dahil lahat ng mga anak ko merong ano sa akin. Siya yung second boyfriend ko. Unika iha ko. Third boyfriend ko. Fourth, fifth, my lovey-doo, and my original lovey-doo. Lahat po sila. Meron sa akin. Kahit po malaki na si Juancho, kahit ganyan na siya katanda. Actually, hindi kang tatanda. Hindi po yan nahihiyang umalik. At hindi po yan nahihiyang magsabing mahal niya ako. Proud na proud ako sa anak ko. Kasi hindi ko lang po anak yan. Tatay ko rin po yan. Pag umalis po ako ng bahay, hindi ako hanapin ang asawa ko. Siya po ang magte-text at magkukulit sa akin kung nasaan ako. Dapat alam niya kung nasaan ako. Hindi lang yung mga kapatid niya, pati ako. Lagi po niya akong kinukulit kung nasaan ako, kung anong oras ako uwi. At dapat pag uwi ko, magre-report pa rin ako sa kanya. Pero okay lang sa akin. Kasi sweet talaga yung batang yan. Magmula po nung pinanganak ko yan, grabe na yung karisma niyan. At kahit magalit pa yung mga anak ko sa akin, talaga pong iba yung banding namin magnanay. Pag po pinapagalitan niyan ng daddy niya, umiiyak din ako. Mag-uusap kaming dalawa lang, tapos aawain ko na yung asawa ko para sa kanya. Or kung the moment na pinapagalitan na niya, nakagitna na ako sa kanila. Alam ni Juancho yun. Kasi po araw-araw, halos araw-araw talaga niyang pinapagalitan si Juancho. Kasi siguro si Juancho hindi lumalaban. Hindi siya nangangatwiran. Pag pinagalitan po siya ni Ricky, nakayuko lang po yan. Nakayuko lang siya. Pagtapos na nagalit ang daddy niya, papasok na yan sa kwarto. Si Juancho lang po sa mga anak ko, pag broken-hearted siya, humihiga siya sa lap ko. Sabay kaming umiiyak. Lahat po na naging girlfriend ng anak ko, pati pamilya nila, nagiging ka-close ko. The last girlfriend po niya na nag-break sila at umiyak uli kami, sabi ko sa kanya, huli na lang to. Eh na ako bisang makipag-close. Current girlfriend mo to. Uling, manasakit ko. Eh ako ba rin manasakit ko. Close ko lang kung nang kaya bigla. Kabud na mabati ka. Kaya ba't nakuni ka? After that, si Madja na po ang naging girlfriend ni Juancho. At tinutuhanan ko po talaga yun. Hindi ako nakipag-close kay Madja. Isipin ko bang siya magiging asawa niya. Ngayon ho, magkamukha na kami. Parang anak na anak ko na po yan. Si Juancho po, lagi po sumusulat sa akin yan. Lagi siya nagpapasalamat sa love na binibigay ko sa kanya, lalong-lalo na sa pamilya niya. Alam naman niya na I've got so much love dito. Maraming pa yung love ko na pwede kong ibigay sa kanilang lahat. Kung wala naman siya ngayon, lahat yon ay bibigay sa inyo. Sobra-sobra ang love ko na pwede ko pang ibahagi sa inyo. Kaya alam niya, kaya siguro peaceful na rin siyang umalis dahil alam niya, hindi mapapabayaan ng pamilya niya. Juancho, talo mo itong naramdaman mo ko. Lagi mong sasabihan ka ako, you're always telling me na, mo kami lalakwan. Kaya nakakman tong medyo. Da kayo lakwan. Sabi ko kaya kanya minsan, mapamurahin pa itong ikay may lakwan. Pero ngayon natanggap ko na. Siguro,
Kaya ka na kinuha ng Diyos dahil you've done so much for us. Sa akin, sa daddy mo, sa mga kapatid mo, kay Madja at sa mga anak mo. Alam ko kung paano mo ka-love si Madja dahil nakikita ko yun. Every day, nakikita ko talaga yun. Kuminsan nga, nakukornihan ako. Sobrang-sobra. Parang kung ako yung magiging asawa mo, makakasakal. Pero siguro may dahilan kaya gano'n. Kasi hindi gano'n ka-tagal talaga yung buhay mo, anak. Kahit po ganyan nakatanda yung anak ko, tinatawag ko pa rin Be yan. Be. Be. Lahat po sila. Lahat ng mga yan, tinatawag ko Be. Lahat po yung mga yan, baby ko pa rin. Pero sabi nga ni Madja, kasi alam po ng mga anak ko, ang paborito ko talaga, si Erico. Siya daw po ang paborito ko. Pero, sa lahat po ng mga anak ko, pag si Wancho humingi, walang hindi. Siya lang sa mga anak ko ang hindi ko inihindihan. Alam niya yun. Follow me pa. Ako rin po ang partner in crime ng anak ko sa mga naging girlfriend niya na ayaw na din. Pag po gusto niya makipag-date at ayaw ng daddy niya, kami na po mag-uusap niya. Ma, kaya na ako payagan daddy. Ating kaming date niya yung makanya. Okay. Ano kaya mag-asenting tanggawan? Sige to. Tuki kami rin kapatid mo kayo. Sasama kami sa'yo pero hiwalay tayo. May cellphone ka, may cellphone ako. Text mo ko pag tumawag si daddy. Pag tumawag si daddy, sabihin mo nasa banyo ako. Okay na. Hindi mo alam yun, no? Sorry, Dad. Konsentidor po ako. That's the right word. At hindi ko pinagsisisihan yun. Kung hindi ko man nagawa kay Wanchi yun, siguro ang dami kong regret sa buhay ko. At very, very, very hands-on mom po ako. Stage mom po ako. Naghahatid po ako, nagsusundo ako, naghahatid ako ng lunch nila, nagluluto ako dito. Lahat ginagawa ko para sa kanila. Hindi po ako mahilig lumabas noon. Ngayon na lang ako nakakalabas talaga. At tinatanong pa niya ako lagi ako sa nako. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, alam nyo kung ano yung pinagmamalaki ko talaga sa inyo. Alam nyo kung sino yung mga treasures ng buhay ko. Pamilya ko. Mga anak ko, asawa ko, si Madja, tsaka yung dalawang magaganda kong apo. Sila lang. Buksan niyo po ang Facebook ko, makikita niyo puro pictures ng mga anak ko, apo ko, pamilya ko. Walang iba. Ugali ko pa ho, mag-selfie. Lagi ho ako nagsa-selfie. Sabi nila, may sira daw sa ulo yung may selfie. Masagal na rin ako may sira. Buti na lang po, mahilig ako mag-selfie. Ang dami kong naipong pictures na kasama ko yung anak ko. Siya po ang kamukha ko, hindi si Ricky. Hindi po niya kamukha yan. Tanungin niyo man po si Wancho ngayon. Sasabihin niya ako yung kamukha niya. Hindi na ba siya sasagot? Pero ako ang kamukha niya. Pagbigyan niyo naman po ako. Kasi ako yung nanay eh. Alam ko mabait si Wancho. Pinamamalaki ko yan. Pero, nung dumating po dito yung mga daang-daang taong hindi ko kilala. Matanda, bata, kasing age niya. Isa lang ang sinasabi sa akin lagi, napakabait po ng anak ninyo. Doon lang, nababawasan yung bigat. Yung pain, nababawasan. Kasi, ang alam ko, mabait lang yung anak ko eh. Hindi ko alam na napakabait pala ng anak ko. Hindi ko man po alam na ang dami niyang
natutulungan. Ay, kahit maliit na tao, mataas na tao, estado nila sa buhay mataas, kaya niyang pakisamahan. At eto pa po, ang sinabi ng isang kaibigan niya. Pasensya na po sa mga hison. Ganito po ang pagkakasabi. Alam niyo po, dati po ang pagkakakilala ko sa mga hison ay mapagmataas na mga tao. Noon pong makilala ko at naging kaibigan ng anak ninyo, nagbago po lahat yon, nabura po lahat yon. Ang bait po at napakagaang kasama ng anak ninyo. Doon lang po, grabe yung naramdaman kong tuwa. Tapos, minsan po, sabi ni Madja, Ma, ganyan po si Mancho, no? Bakit? Napano? Sabi ko. Kasi po, nung minsan may hinabol siyang matanda, nagbibless siya, di naman siya kilala. Nagpakilala po talaga siya, pinipilit niya na ako po yung naging kaklase ng anak niya nung grade school kami. Kung ako nga, hindi ko na matandaan kung sino yung mga naging kaklase ko eh. Hanggat hindi po siya nakilala, hindi siya titigil. Kahit saan niyo po makita yung anak kong yan, magmamana yan. Walang palya po yun. At kung may halimbawa ko, may nakita kayo sa mga gamit niya, pansinin nyo lang, bubunutin nyo yun, bibigay niya sa inyo. Ganyan po si Wancho. Hindi siya madamot kamukha nung isa kong anak dyan. Scrooge magtatlo. Kaya nga po Scrooge ang tawag namin sa kanya. Sa'yo na itong iPad. Pero love na love po ni Wancho ang mga kapatid. At meron nga akong nagsabi na lagi niya daw pong sinasabi na very proud siya sa amin ng tatay niya.